Okay, I'm back. Ganina kay nahinig yun ang signal, pasensya kaya nga naputol ha. So again, ako dahil si Carlos Llamas III and I'll be discussing about RPMS clarification and how to prepare the MOVs. So kung mama kasi tabok-tabok sa likod no. Kumusta pong tabok-tabok yung diha mado? Okay. Singunan ni siya. Na yung mga pangutan na gikan sa field, gikan sa mga maestra. Actually, I'm not going to drop names. Pero na yung mga issues first. Ang maestra daw, wala pa siya nakasubmit, wala pa niya gisubmit yung self for evaluation sa yung IPCRF. Pero, na daw siya rating daan. Kay giset na daw daan ni principal ang rating. So, ato ni clarify ha, walay ingon ana nga grounds. Unless, nga magsabit na si maestra sa iyang RPMS with all the documents gi-attach niya to claim kung unsa iyang rating. That's the time nga na-rating. Walay kanang murag pre-rating. Walay ka na bitong naanay rating daan, wala pa gyud nakasubmit ang maestra. So walay ingon na ha. Dili pwede magbuot-buot si principal, si master teacher, si head teacher or kinsa man nga raters. Dili pwede magbuot-buot sa grado sa maestra unless na ay MOV. Because ang rating sa maestra this time is MOV based. Kumbaga, evidence based tanan. Dili pwede magbuot-buot og rating si principal tungod kay mo na iyang feel. It's not about your feeling this time. It's about the evidence. The pieces of evidence ang gi-attach ni principal ni maestra para maklaim ang iyang performance, whether it's outstanding or VS or whatever. Basta dapat na ebidensya, dili pwede nga buot-buotan. Another thing, muna to first ha, dili pwede magbuot-buot og rating basta wala pa yung MOV. Second, nay concern din is nagiuban daw principal. Nagiubang principal. I know nga dili lang gini para sa iligan lang. Napaanit sa Lanao. Friend. Okay na wala na busy si friend, wala na minap. Pasensya interruption. Napay second nga option. Di ba natay second option. Napay second na nga gi-concern nga gi-raise ang maestra. Ang second nga concern nila is nado bang principal nga ang katubitong list sa MOVs tanan, example sa objective number 1 for teachers 1 to 3 for proficient teacher. Di ba naman toy 5 ka MOVs? Ang giingon daw ni principal, hotdon daw tong 5 ka MOVs. My friends, actually ako ning ibisaya kay nganuman gusto nako nga masabtan sa tanan because kung nakita ninyo tong video bitaw ni Ads Bertolome, si Ma'am Ads Bertolome kauban to namo siya nagvalidate og nagtrabaho sa RPMS. So isa ko sa representative sa Mindanao. There are only 2 of us, one from Region 10 and the other one is coming from Davao del Norte. So mo bitog kanang na-feel nako ang murag responsibilidad namo isip nga part sa pag-promulgate sa RPMS nga tagaan bitaw og kalinawan, tagaan og kalamdagan ang tanan, dili lang ang maestra, apil ang mag-rate, tagaag kalamdagan. So mo lagi ni siya na ay mga raters nga nag-require nga katudong mga list of MOVs ibutang nato sa objective number 1 na 5. Ipahurot nila ang 5. No, my friends, dito ipahurot tanan ha. Dili ipahurot ang tanan nga lista sa MOV. Unsa gipasabot? For objective sa RPMS sa dili sa COT. For RPMS, there are actually 13 ka objectives. Ika-13 si plus factor. Pero kana 12 ra gyud tanan ha. 12 ka objectives, ika-13 si plus factor. Among these 13 objectives, 9 of which are classroom observables. 9 ra ang classroom observable. Tanan, dili to siya classroom observable. Ang objective number 8, ang objective number 11, o objective number 12, these are non-classroom observable objectives or indicators. Mao na siya nga wala siya gi-appeal sa COT. Mo na nga sa COT na to kay there are only 9 indicators nga indicator 1 to indicator 9. Ang indicator 1 to 7 is equivalent siya sa objective 1 to 7 sa RPMS. Ang indicator 8 equivalent to siya sa objective number 9 sa RPMS. Ang indicator 9 equivalent siya sa objective number 10 sa RPMS. Mo na tong klaruhon ha. Mo na tong klaruhon kay para makasinabot ang tanan.
So this is now the clarification part dinhi dapita. So ako ipakita ninyo ang sa slide ang RPMS nga check rubric. Okay, rotate na ta. Okay. So mao ni siya ang sample nato nga sa RPMS rubric. Ay, and by the way, katong mga nag-view din ha, if you have concerns, if you have kanang pangutana nga di bitaw nako ma-raise, please leave a message ha din ha o pag-comment lang din ha. Pag-comment din ha kay para ma-address nato ang imong pangutana. Ma-address ang imong pangutana. Ha, di mabala ka. And then for those who are watching na wala kabalo, kinsa din na si Mr. Llamas uy nga gatabi-tabi din ha unsa day kredibilidad ana niya nga nag-istorya. Man na siya makitaan. Okay. Sa last part sa atong RPMS kung tan-aw na to natong lilion para ma-build po natong credibility dinha nga basing mo gabut-but ra po ko diri lamlam. Nako din hidapita mga term, mga sister, mga brother sa trabaho. Nara siya. So I am part of those people nga ning trabaho sa RPMS sa mga teacher. Nara siya din na si Mr. Llamas. Aram to dapita ito ara siya. Ito ara. Llamas III, Carlos B. So ako na siya ha, mga friends ha, mga my friends. So part ni ana sa pag-validate, sa pag-verify sa tanan nga sa creation sa during sa creation sa RPMS sa PPST actually na nami didto way back 2014 if I'm not mistaken. 2014. So taas-taas siya nga trabaho, dili siya nahitabo kay na po ibang concern nga gibuhat lang daw ni siya din. Dili daw taga DepEd ang gabuhat. Actually taga DepEd ang gabuhat ani mga brother, mga sisters sa trabaho ha. Taga DepEd tanan, made by the teacher for the teachers. Mo gini ang linya nato sa RPMS. Binuhat ni siya sa mga teacher o para sa teacher because way back then in 2014 teacher 1 pa ko ato. So when I participated the creation of this RPMS teacher 1 pa ko ato. So basically ang akong concept ato sa pagkuan sa pagmugna sa pag-prepare is pang teacher gyud. Okay ngun ani siya atong giingon nako di ba mao ni siya. Example, objective number 1 para ni sa RPMS ha, para ni sa MOV kinabalaka gid ko bitong sa Facebook bitaw nga ang si teacher kay galukdo og karton hantod galaag do it's a memes, one of the memes lang siya pero kuan gyud yapon siya kada bitong alarming ba, it's alarming bisan asa day so sara alarming day siya kay bisan asa sa tibok Pilipinas the same ang welfare niya, the same ang concern niya. So I guess wala na kay problema man guro sa Luzon kay gidiscuss naman ni Ma'am Ads Bartolome ang katong usaon pag-prepare kay naman siya sample. But for those people in Visayas and Mindanao, ako ning Bisayaon kay para magkasinabot ta. Akong Bisayaon para sa atong mga para sa atong kakuan ba kalamdagan para sa teacher o para sa school head. Okay, so mo ni siya. So mo ni ang objective number 1, apply knowledge of content within and across curriculum teaching area. Kung mo ni ang objective number 1. Diri nga side mo ni ato ang MOVs, kumbaga means of verification and lists. So nakita nimo, kaya bitong na COT, sunod kay learning DLL or DLPs, sunod instructional materials, sunod performance or test materials, and the others. Ang ikalima kay others. So kini sila tanan, di nimo ni hotdon mga my friends. Di na to ni hotdon og prepare ha. Ang ato rang i-prepare is non-negotiable ang ato ang COT, ang classroom observable, especially for objective number 1 to 7 and objective 9 and 10. Kato sila nga mga objective sa RPMS non-negotiable si classroom observation tool. Kini si classroom observation tool is not enough kay siya man ang main nga MOV. Dapat sa suportaan og supporting MOV. Unsa man yung mga supporting MOV? Kini silang upat, but dili nimo siya hotdon. Unsay meaning? Kining COT or kining MOV number 1 which is the classroom observation tool, katong rating sheet niya, imo nang suportaan either aning tulo, pwede DLL or DLP, pwede instructional material, pwede performance task or test materials. Dili kay hotdon sa tanan. Isa ka MOV, isa nga COT, ang MOV man mo man ni main MOV. Kining COT parisa nimo og DLL. Kung naa kay DLL automatic, of course, di man ka magpo-observe gurgo kay DLL, no?
If you have COT, yun na kay DLL, it is already a good pairing. No need na ka mangitag instructional material, no need na ka mangitag performance task. Di ni mo kailangan kompletuhon siya. Kailangan lang nimo is na kay COT and it must be supported by at least one supporting document or supporting MOV mo ni ang DLP. So klarohon nato. For you to claim outstanding in efficiency, for you to claim outstanding in efficiency is dapat na akay upat ka COT, parisan po nimo upat ka DLL or DLP. Kung naanak anang upat, automatic 5 na ka sa imuang efficiency. Kuha ha? Upat lang. No need na nimo ni attach si instruction materials, no need nimo ni attach ni si performance task. No need na. Kay na naman kay DLP kana ra i-pair nimo sa COT, enough na siya nga evidence. Enough na ng evidence. No need na magbuhat og daghan or kahaguon. And for the raters, please, ayaw niyo hagua ang mga maestra. Ayaw niyo hagua in taon mga ma'am. Mo ginatong gibuhat ng RPMS kay we want to bring back the essence or kumbaga katong the primary job description of the teacher, which is to teach. Diba? So, no need na siya kanita ng documents. COT lang o DLL is enough pairing na siya tanan. Para ma-5 ka sa imong efficiency, dapat na kay upat ka pares ani. Example, upat ka COT, parisan po nimo upat ka DLL or DLP, 5 na ka sa efficiency pag na kay upat. Kung tulura imong COT, dayon upat imong DLL, tulura gyapon imong makredit kay imong basehan ng COT. So, tulura imong i-credit, dinira ka. Kung duhara imong COT, dinira po ka. Kung isa ra mong COT, tura po di mong score. Kung wala kay COT, ayaw tagay og 0. 1 gina siya. Kuha ha. Walay rating nga 0 sa RPMS. 1 is the lowest. Then lowest na gid siya. Ay na mo pagbuot. Ay ninyo na i-edit ha. Kaya kung i-edit na ninyo, mga bright, yun mo eh. So ay ninyo pag-edit, ay na mo pagbuot. Ay nyo haguan yung mga kaugalingon. Ayaw na hagua ang RPMS. Kaya mo na gina siya. Ha? Sundo na to ang patakaran, sundo na to ang palisiya. Next. Na naman kay efficiency, no? Giklaro na nato, no? Imo ang COT, parisan nimo og DLL, enough na siya. Sunod. Dinhi ta sa quality. Unsaon pag-compute sa quality? To compute for the quality, tanaw nimo ang individual rating sa COT. Example, naa kay COT upat ka buok. Ang rating sa COT kay 7777. Maayo gini siya nga maestra kay puro 7 tanan. So tungod kay 7 tanan ang iyang rating, first nimo para ma-compute nimo ang quality, katong RPM o COT rating nimo, imo tong i-transmute into 5 rating score. Katong 5 point score bitaw katong ang 3 sa COT nga rating is equivalent to 1. Ang 4 kay is equivalent to 2. Ang 5 is equivalent to 3, ang 6 is equivalent to 4, and 7 is equivalent to 5. So within katong mga COT na to nga rating, ato to siyang i-transmute. So if you have 4 COTs and these 4 COTs nasa equivalent rating nga 777 tanan, if you're going to transmute that, katong each COT niya is equivalent to 5. So kung nasa sa first COT 7, second COT 7 until sa fourth COT 7 tanan, kung ato siyang i-transmute, mahimo siyang 5 5 5 5. To make it clearer, na dinhi ang slide. Kung ani siya pagbuhat mga brother o sisters. Atong igsuon sa trabaho, kung ani siya. Example na to ha. Kay mo gud ni hitabo good kay during bitaw sa rollout, kung naa magi presence, kung na present magani siya sa rollout, iapong uto kay absent. Di ba? Or kung naa mangani na magi rollout, magpadala og kanang proxy. Din ang proxy, imbis siya na dito mo raise dito ang katong principal or ang rater mo magbuot bisag wala gyud siya dito sa sara, wala gyud siya dito sa bisan wala siya dito sa rollout, siya na magbuot-buot, di ba? Ang proxy din niya patingugon. So yun ani, how to assess your portfolio. So if you have this kanang slide, please refer into this slide kay daghan gyud kag makutlo, daghan gyud kag makuha diri nga mga kalamdagan kining atong sample portfolio. Example, atong tagaan ha. Si Teacher Grace daw kini. Si Teacher Grace is a master teacher at mangitatag sample karan dili master teacher ha kay gusto nto klaruhon kay para sa kuan. Para sa
teacher 1 to 3 gud atong gusto klarohon og mayo. Okay, kini siya. Number 11 ay lagi kini siya. Okay, ang sarap. Okay, kini siya si Teacher Mark. Kini. Si Teacher Mark usa ka teacher 3. He is a teacher 3 submitted the following MOVs for objective number 1. Usa itong objective number 1? Objective number 1 is apply knowledge of content within and across curriculum learning areas. Mao na ang ang parita ni Sir Mark. Singulan ni siya. Unsa man daw ang gisabit ni Sir Mark nga evidence para maritan siya sa objective number 1. Iya dong gisubmit upat ka COTs. Kining upat ka COT, ang upat ka COT iyang giparisan og 3 ka DLL nara. Ang upat ka COT ni Sir yan ang gisubmit dayon ang COT number 1 for objective number 1 naritingan og 5. Ang COT number 2 ug number 3, ang objective number 1 or indicator number 1, both sila naritingan og number 6. Then ang COT number 4 giritingan og 7. So mo toy rating ni ha, sa COT rating ni Sir Mark, ang yadong score for indicator 1 sa upat ka COTs is 5, 6, 6, 7. So mo ni gisabit ni Sir Mark. Another gisabit ni Sir Mark is ang katudong upat ka COT naa siya gisupport na siya giparis. So ang COT 1, 2, 3 iyang giparisan og 3 ka DLL or DLPs. Dayon ang COT number 4 iyang gisuportahan og test materials highlighting integration of content knowledge within and across subject area. Karon atong i-evaluate kung sakto ba ang gipang-attach ni Sir Mark. So ano to pag-rate ni Sir Mark? So atong i-compare. Mao ni ang acceptable MOVs makita nato ni sa manual, then mao ni ang gisubmit ni Sir Mark. Karon atong i-evaluate kung kini iyang gisubmit is valid ba, present ba dinhi sige pangayo or dili. So ang iyang gisubmit ni Sir Mark upat ka COT. So never mind kung pila ang quantity ha, just mind kung unsa na siya nga klase ang gisubmit. Ang gisubmit ni Sir Mark is COT. Naabay COT dinhi sa acceptable MOVs? The tubag is yes, nara ang COT, Classroom Observation Tool, number 1 siya nga MOV. So tungod kay na Classroom Observation Tool, ang gisubmit ni Sir Mark nga COT, kana siya kay valid. Valid na siya. How about ang kining DLL nga gisabit ni Sir Mark? Valid ba ni siya? Atong i-compare dinhi karon sa ato ang kuan sa atong listahan. Naabay DLL? Yes, naa. Lesson plans or the daily or the modified DLLs. So naa siya. So valid ba ka or dili? Valid kinay DLL. So nakita nimo ha, upat ka COT ang gisabit ni Sir Mark. Dayon ang katong upat ka COT giparisan niya ang first 3 ka COTs, ang COT number 1, COT number 2 ug COT number 3 giparisan niya og 3 ka DLL. Ang COT number 4 iya dong giparisan og test materials highlighting the integration of content knowledge within an across subject area for 4th quarter. Sa 4th quarter walay first, walay second, walay third. Atong tan-awon valid ba siya or dili? Nara. Sa list of acceptable MOVs na ara ang iya ang nakit-an nimo. So valid siya. So karon akong question. Pila man ka document ang gi-attach ni Sir Mark dinhi? So pila man ni ka document atong klarohon? Upat ka COT, 3 ka DLL ug 1 ka test material. So pila na ka book? There are 8. So pila man atong i-rate ni Sir Mark? Ang i-rate nato ni Sir Mark is sa iyang efficiency is 5. Nganong 5 man yung efficiency, sir? Atong tan-awon diri. Sa efficiency ang giingon, submitted at least 4 DLLs or 4 lessons using MOV number 1 and supported by any one of the other MOVs. O sa ipasabot sa any one. Grammar, atong sabton sa grammar ha, any one. So kini daw, kining COT number 1 is non-negotiable. Dayon imura siyang parisan og any one of the supporting documents. Pasabot any ani, mamili lang ka aning 3 og isa-isa. So since upat man ka COT, so mamili pug kag upat ka book ani. Siguro 3 ka DLL, 1 ka test materials, upat na sa tanan. Di ba? So with that pairing alone, sa imong efficiency, you can now be rated 5. Sir, what if sir ang akong COT kay dili 7, dili perfect ang score? Walay problema. Kay ang sa efficiency dili siya magmatter kung pila ang score sa imong COT.
ang mag-matter sa efficiency is na isakto nga pares, na isakto nga pairing. O say pasabot sa sakto nga pairing, ang upat ka COT na parisan og sakto nga supporting documents nga upat pug kabuk. Upat ka COT, din giparisan niya tulo ka DLL og isa ka test materials na nakay upat ka pares. So with that 4 pairs nga sakto nga pares, you can now claim 5 sa imuang efficiency. Now this time, kung saan na to pag-compute ang quality? Diba ang katong gisubmit ni Sir Mark na raon? Ang gisubmit ni Sir Mark, iyadong COT1 is equivalent to 5. COT number 2, number 3 is 6. COT number 4 is 7. So usaw na pag-compute sa quality karon. To compute for the quality, ang first nga buhaton, first step is you are going to transmute 5, 6, 6, 7 into the 5-point scale. So usa ng 5-point scale gani, ang rating gani nato sa COT nga 3 is equivalent to 1. Ang rating nga 4 is equivalent to 2. Ang rating nga 5 is equivalent to 3. Ang rating nga 6 is equivalent to 4. Ang rating nga 7 is equivalent to 5. So to transmute that, ingon ani siya. Ang rating nga 5, asa man nabita ang 5? Naara ang 5. Naara. So ang rating nga 5 equivalent siya sa 3. So tungod kay 3 mo na ang first nimo nga transmutation. Ang 6, nara ang 6 equivalent siya sa 4 mo na 4 and another 4. Then ang 7, nara ang 7 equivalent na siya sa 5. So ang imuang rating nga 5, 6, 6, 7 is equivalent na siya sa 5-point scale sa RPMS nga 3, 4, 4, 5. So muna ang first step ha, to compute for the quality, first thing nga buhaton is mag-transmute. So muna yung ga-transmute nimo. After transmuting, get the average. In getting the average, you need to add and then divided by 4. Kay upat man ka COT. Sir, what if sir, tulura akong COT, i-divide po di mo og 3. Sir, what if sir, tura akong COT, i-divide po di mo og 2. Kay you get the average man after getting the 5-point scale. Kuha ha. First is to transmute. Second is to get the average of the 5-point scale. So 16. 3 plus 4 plus 4 plus 5 is equal to 16. 16 divided by 4, since there are 4 COTs, ang equivalent mo og 4. Mao na ba imong rating sa quality? No, naman to pata sa third step. Sa third step, you are going to compare the average of the 5-point scale to the range sa quality. Naman ni ranging sa quality, asa man makita ang range? Nana siya sa pinakala sa RPMS. Kini, sa imo ang RPMS nga rating na siya diri makita mga brothers ug sisters. Dili na siya makita kini. Kini nga part. Nara. Kaya basi mo gabot-buot po kuan rating na ana siya mga sister sa katapusan. Mo ni ang range ato ang quality. Kuha dira nato siya i-compare. Pag ma-compare na nimo siya, since asa man nimo siya equivalent to lang giklaro. Asa man na fall ang average nga 4. Ang average nga 4 na fall siya dinhi sa VS. So this is now the time nga mo rate na diyon ta ni Sir Mark sa iya ang quality. Ang rating ni Sir Mark sa iyang quality is 4. Aha, iyang quality is 4, iyang efficiency is 5. Walay timeliness, nganong may timeliness? For objectives number 1 to 7, 9 and 10, wala siya timeliness. It's because ang pagpa-observe sa maestra is magdepende kung kano sa siya mang-invite. Kuha kay invitational basis naman karon ang atong pag-observe. So magbuhulat ra ka kung kano sa kay observe or kano sa kay invite. Mao na nga walay timeliness na computation. So muna we're going to add 4 plus 5 equals 9. Get the average, that is 4.5. Ang kining 4.5 i-multiply na to sa 7.5%. Asa man ta manguha og 7.5%? Mga friends, mga kaila, mga higala, kining 7.5% equal ni siya sa tanan nga objectives. Gikan sa RPMS nga objective number 1 down to 12, 7.5 kay equal gid ang weight niya. Ang remaining nga 10% is gihatag sa plus factor. Muna ang plus factor is 10%. Kuha ha, 10% ang plus factor. So 4.5 times 7.5%, imong rating for COT number 1 is 0.337. Sir, galibog ko Sir Kaloy. Asa din ang COT number 1? Sir, pasabot ang COT number 1 kanang tibuok gina siya nga kuan sir. Tibuok na siya nga rating sa sir kanang COT number 1. Kanang sa average na ang total na siya nga score niya ato sang sa ning klaruhon mga my friends kay para matagaan ta mo kalamdagan. RPMS.
Wait ha, kung mo ba ni siya? No, not this one. Tara. Okay, nara siya. Okay, very good. Kini mo ni siya. Mo ni siya for proficient teacher, meaning teacher 1, 2, 3. Kato bitong giingon bitaw ni Sir Mark bitaw nga kini. Kini bitong giingon ni Sir Mark nga COT bitaw. Kini. Kay usually nagkalibog pa magutanan. Kini bitong giingon niya nga objective number 1 nga upat ka COT, dili pasabot nga kini siya lahi-lahi tanan. Kato nga COT nga objective number 1, equivalent na siya ani nga rating. Kuha. Kini ra siya nga rating. Pag observe nimo, kung mag-observe ka klase, mo ni ang first kunuhay sa first observation ni siya. Kunuhay ang maestra kay first observation man, so atong obserbaran is only indicator 1 to 7. So kung mag-rate kunuhay si teachers, master teacher, si principal or assisting principal, mag-rate siya may sa kunuhay 7, 7, 7, 7, 7, 7. Tama sa indicator 7 kay 7 siya. Dili na siya magpasabot nga iyang average dinhi. Kuha, dili ka mag-average diri sa ending. Kining score nimo dinhi sa applies content knowledge within and across curriculum learning area. Kung kunuhay imo ning giratingan og 7, automatic mauni siya ang imuang score nga imong i-evidence or imong i-back up para diri sa COT number 1. Ay nawala. Muna siya imong i-evidence diri. Muna siya imong evidence ani nga COT. Oha. Karang objective number 1 nimo kining objective number 1 nimo, this is already equivalent to kining indicator 1 nimo, equivalent ni siya sa RPMS or IPCRF objective number 1. So kung unsay mong rating diri, mao na siya ang rating, dili makaapekto ning uban nga rating diri. Kung 7 na diri 6, di na siya makaapekto dinhi sa uban. Kuha? Kay kana imong score independent na siya. Independent na siya sa uban pa dinha nga mga performance. Sa uban ni mga performance diri. So di siya makaapekto sa indicator 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Kining score nimo dinhi sa indicator number 1, mauna gyud na siya imong score. Kuha? So kung naa kay upat, kung nakapa-observe ka kaupat, kining upat ka score nimo aning objective, kining indicator number 1, mauto siya nga score ang imong evidence, ang imong i-attach para sa imong claim whether outstanding ba ka or dili sa imong quality dinhi. So mo ni siya. Kini bitong rating nga 5, 6, 6, 7 niya. Mao ni ang rating ni Sir Mark ani. So sa first COT daw niya yang score kay 5. Sa second COT niya ay ang score kay 6. Sa third COT yang score kay 6. Sa fourth COT yang score kay 7. Muna ipasabot ni Sir Mark atong 5, 6, 6, 7 niya. Kuha? So that is now that is how you're going to compute for the quality. First imong buhaton is to transmute. Second nimong buhaton is get the average. Then ang third nimo nga step nga buhaton is compare. Compare the average to the range, katong range sa katapusan. So mo imong buhaton na ana. So mo gid akong gusto i-raise nga point. Akong gusto nga ma-raise nga point is in the preparation of the COT na wala lagi to akong kuan. In the preparation of the COT, please ayaw taw nyo hago ang mga maestra, maluoy mo. Ha? Ayaw nyo hago ang mga magtutudlo. Ayaw nyo ipakalap in taon sa tanan nga MOVs. Kay again, in the COT or the RPMS, dili tanang MOVs ang imuang kalapon. Ha? Maladlaw na baron, mangalap ra ba din sa basig mangalap na sila mo. Guy na nagini memes gron nga ang katong laki kay mo adto ni sa langob nangalap, bisag nangalap kay nagdala og karton. Kuha ha. Isa lang for objective number 1 to 7 then 9 and 10. Kini lang. Isa ka COT, isa ka COT, then upat ka COT, yung suportahan nimo og depende ani nila. Kuha, pwede ang isa ka COT guro para sa DLL, ang ikaduha nga COT DLL gihapon,
ang ikatulong nga DOT, ang COT kay DLL gyapon, ang ikaupat ka COT kay DLL gyapon. Wala gyud problema basta masuportaan lang nimo. Dili pasabot kay kini ang means of verification. Hotdo nimo tanan, dili ipahurot. Mamili lang ka. Nasabtan wala. Suko kayo ko no. Okay, moadto ta karon sa objective nga non-classroom observable. Non-classroom observable kay naputay iklaro dito. So atong ikuha og atong i-capture is ang kini, number 11. Kini number 11 ha. So number 11. Kay dinhi ra pud maglibog ang tanan. So naputay scenarios number 11. Monitored and evaluated learners' progress and achievement using learner attainment data. So unsa may buhaton daw? So I have here a scenario. Maghatatag scenario ha. Kay para maunsara maklaro. Basi mo gabut-buot ko din hindi mo buot-buot oy. Okay, kini siya. Nakasabot sir kaloy. Okay, singanani siya. So now let's Wait. Kinatay scenario. Atong scenario is this one. Okay, good. Atong scenario, si Teacher Idilin. Ano sabi niya siya? Okay, Teacher 1 to 3. Ang bahala na mo sa pamilya unsay prosesyon niya basta Teacher 1 to 3 siya. Ang atong gusto itanawon is ang unsay rating ni Teacher Idilin sa objective number 11 sa RPMS. Sir, makakita nabay COT ani sir sa kuansa? Nabay COT nga evidence para sa objective number 11? Walay COT. Kaya nganong wala may COT? It's because ang objective number 11 is non-classroom observable, monitored and evaluated learners' progress and achievement using learner attainment data. Lisod po obserbaran nimo ang maestra kung giunsa niya pag-compute sa grado, di ba? Di man nato na obserbaran. So that is why this objective is not included in the COT kay non-classroom observable siya. So how are we going to rate this one? Sige na ni tagaan ta mo scenario, mga hatag taog scenario about this concern. Okay. Scenario. KRA number 4, objective number 11, si Teacher Adeline, usa siya ka Teacher 1 or siguro buta to Teacher 1 siya. Nag-submit siya og compilation of learners, atong tanawon ha, ang primero niya gi-submit, compilation of learners written work with summary of result. So isa na siya. Second, a formative assessment tool and table of specification and frequency of errors. Third, yung gi-submit, a class record. Then fourth nga gi-submit niya is DLL showing index of mastery at the end of the second quarter. Take note, second quarter si Ma'am Adeline taman. Ngano ha? Basin og nag-leave ni si Teacher Adeline mo ng second grading ra siya taman. Ha, ato lang ibutang din na ngayon na. So karon atong question, unsa may rating ni Teacher Adeline? So to i-compare, mao ni ang acceptable MOVs, asa man tananghan ang acceptable MOVs sir? Dili na makita ang mga sa RPMS manual ha. Makita na siya dira, di na ko ni gama-gama. RPMS guni siya. So mo ni ang mo ni ato ang acceptable MOVs, mo ni ang gi-submit ni Teacher Adeline. Unsaon man nato pag-rate si MOV si objective number 11? To rate dinita sa efficiency magsugod ha, mag-submit ta. Submitted a combination of at least 4 of the acceptable MOVs atong sabtunog mayo. Submitted a combination, so mag-submit daw ta og karang combination, karang murag combo pack of 4. So meaning out of 5, especially si others, isulod ni pangitawon si others no, kini dong upat combination nila. Combination, pwede isa, upat daw ka acceptable MOV combination. So dapat na kay compilation, na kay formative assessment, na kay class record, na kay index, na kay DLL or DLP showing index of mastery. Hala sir, ato dining hutdo ning upat sir. Yes, hutdo nimo nang upat for objective number 11. Pero mo ni ang kuandron, mo ni ang problema. Kay karon sa field ang nahitabo, ang gipabuhat ni ma'am na kay compilation of written work sa mga bata, pero para gikan sugod sa first grading taman sa fourth grading mga my friend, dili ingon ana ang pasabot. Kuha, kung na kay compilation pero good for second grading lang, o good for first grading lang, okay ra.
kato first grading. Ang formative assessment nimo is for second grading, okay ra. Ang imong class record is only for the third grading, okay ra pod. Din imo ang class record, imo ang DLL or DLP showing index of mastery kay para sa fourth grading, pwede ra. Basta kining upat nga combination mo represent siya og tagsa-tagsa ka grading period. Kung bagay ibutang nato, ang imong compilation kay for first grading, imo ang formative assessment is second grading, imong class record is for third grading, din imo ang lesson plan showing index of mastery kay for fourth grading. Okay na siya. Dili kay dapat kini first to fourth, second kay first to fourth, kini na po klase first to fourth, kining DLL kay first to fourth. Dili ngo na ha. Mahago ang maestraan na, palihog ko mga raters, ayaw gahagua ang mga maestra. Dili required nga gikan sa first taman sa fourth, isa lang. Yes, Ma'am Christine Lacaste Santos. Ma'am Christine Lacaste Santos, dili kailangan nga kining MOV number 1 kay from first grade to fourth grading, no need. Kailangan lang siya nga na ay first guro. Kay siguro ibutan na to, imong compilation kay first, pwede na siya first grading. Imong formative assessment kay for second grading, may problema. Imong class record kay for third grading, imong kining DLL kay for fourth grading, pwede na siya. Basta kining upat nimo ka combination mo represent siya og isa-isa ka grading. Kuha, sumuna siya sa timeliness. Submitted MOV were distributed across 4 quarters. Sabtan, ang imo dong gisubmit nga MOV were distributed across 4 quarters. So kumbaga, each MOV mo represent siya og tagsa-tagsa ka grading period. Dili pasabot nga each MOV dapat first to fourth, second MOV first to fourth. Dili ngon ana. Klarohon na to na ha. So unta nagkasinabot ang tanan, unta nasabtan ninyo in tawon mga teachers ha. Kini mga teachers nga nag-view karon, please help me ha. Kaning mga raters pod nga nagtan-aw karon, please help me. Kuha kanang hapit na gyud mi nakoy isa ka kauban nga naka storya nga taga Siargao siya nga division, hapit na migi pang waiter og roll out, still sayop gihapon ang naa sa field nga numan kay ang nag-attend sa roll out wala gyud siya naminaw. Kung naa mag-isa didto iya pong utok wala didto ana ba, sumurag sakit ko sa kasing-kasing nga makakita mi og mga maestra nga nahago gihapon, nakita kag maestra nga nag-struggle gihapon, magtinabangay ta. Let's make the life of the teacher easy and pleasant ha. Raters, please put in your mind you were once teachers, so dapat makasabot ta unsay pamati sa teacher. Ayos sila struggle ha. Niagi betag mga teacher tanan, so dapat mas makasabutan nila, di nato sila haguon, mga palihog lang ay sila hagua karon. So yun na siya pag-rate, dapat masagol. If imuha din hinana kay upat ka combination ana, efficiency nimo 5. Kung tulura kay wala nimo nabuhat, 3 ra pod, di ra pod ka 4. Pero kung nakay upat ka combination, 5 na imong rating. Karon kung represented ang first to fourth grading, nana kay 5 po sa MOV. Nana po kay 5 ani. Diri sa iyang competition consistent. Kung saan mo pag-test ang consistency. Consistent siya kung ang kining MOV niya nagrepresent siya from first to fourth quarter. So kung tulo lang ka quarter, frequent lang siya. Kung duha lang ka quarters, occasionally lang siya. Kung usara ka quarter, rarely. Kung wala gyud siya assessment, 0, kini siya 1 imong score. None siya, non-observable or no acceptable evidence. So for the sake nga ma-compute na to ang gisubmit ni Ma'am Usara, gisubmit ni Ma'am Adeline, ato ning tagag sample, atong kalamdagan si Ma'am Adeline, ato ning compute niya. Iya dong gisubmit isang compilation of learners supporting kining formative assessment, class record ug DLL. Atong tanawon kung valid ba tanan. Ang first to dili valid. Kanong ang compilation of learners written work is not valid man. Dili siya valid, it's because it lacks parents' signature. Hala sir, meaning akong papirmahan tanang compilation sa bata sir. What if nakoy 50 ka bata sir? Hotdon yun ako ang 50 ka bata. Dili nimo hotdon ang 50 ka bata. At least mangita lang ka dito og sample. It could be 3 ka bata. Karang 3 ka bata din ha, nga na kay sample mo na siya syaro og wala gyud na nakapirma. Ikaw na lang gi mamili kung kinsa to nga mga bata ang nakapapirma, di ba? Nganong mamili ra man kag 3? Kay we believe ha sa pag-create sa RPMS kung na kay 50 ka bata, na kay 50 ka ginikanan or siguro 40 or above kay basig na kay igsuon. Di magid katong tanang 50 ka mama supportive nga moadto dito during meeting. Pero imposible pod nga wa gid po itulo.
di ba? So katong tulo lang kabatang compilation, pwede ka rin isa. Basta na lang yun kay compilation nga mapakita sa learner ha. Kay learner man a compilation of a learner written work of a learner. So meaning pwede ra usa ka bata basta naa siya compilation sa activity, pero dapat everything nga na-attach dito must be signed by the parent, nag-signature. Second, a formative assessment tool with TOS and frequency of error. Nganong dili man siya valid? Dili siya valid, it's because wala siya list of wala siya identified list mastered skill na sir kahago kayo na sir kaloy oy nga dapat day nami ka ng nami list mastered skill nga na-identify. Dili na siya hago, my friend. Kay kung na kay TOS, di na kay frequency of error, dili na ni hago. Kay nga naman, i-compare man mo ang frequency of error kung asa siya dapita frequently nga nasayo. So kung siya nasip, ibutan to sa TOS, di ba sa TOS nanto kay natay gibutang dito nga skill, ibutan to in kanang giving inferences from text read, di ba? Or another is kanang creating conclusion or kanang bitawng giving inferences. Kung mag-create ka conclusion or maghatag ka o kanang mag-understand ka, basta na yung mga skills sa TOS dito. So kung asa ang frequent dito nga nasayop ang bata, mo na to imo ang i-compare sa TOS. Imo na yung buhatan og list mastered skills. In identifying the list mastered skills, walay format ana. Simply encode kung asa perminti nasayop ang bata, mo na yun na imo ang identified list mastered skill. Kuha, mo na siya. So dili ni siya lisod buhaton mga my friends. Kung na kay TOS, kay kung na kay TOS, automatic din mo siya makita. Kuha, din class record, valid ang class record. Dayon DLL, showing index of mastery, valid siya. Since duharay valid ni ma'am, do upat yung gisubmit pero tungod kay dili siya valid, kini ramang duha ang valid, ang score ni ma'am sa iya ang efficiency is only 3. Anong 3 man? Kaya ang gibutang sa efficiency, submitted a combination of 4. Since duhara, ang combination nga sakto, muna nga 3 ra ang rating ni Teacher Edeline. Yung sunod, sir, nganong 3 man yung timeliness? Kay ngano, 3 yung timeliness, it's because gisubmit mo gud ni Teacher Edeline tama na sa second quarters. 2 quarters lang. So since 2 quarters lang, di pasabot nga first ug second. So since 2 quarters lang ang submitan ni Teacher Edeline, unang 3 pod ang iyang timeliness. Sir, nganong 3 man pod ang ang sir? Ang quality. Nganong 3 ra ang quality? Because occasional ra ang pag-assess, ang pag-monitor ug ang pag-evaluate ni teacher. Nganong occasional man siya? It's because do ra ka quarter. Kay kung frequent pa dapat upat unta ka quarters ng evaluation niyang nabuhat, di ba? Upat unta ang katunta mga MOV nga upat naka-represent unta siya og tagsa ka rating. So since naka-represent siya og upat, pwede unta siya 5. But since duha ra ka quarters, muna 3 ra pud siya. That is why ang rating ni Teacher Edeline 333. Total 9, get the average, multiply it to 7.5 kay fix ni siya for objective 1 to objective 12, 7.5% gid siya. Multiply 3 with 7.5, mugawas mo siya 0.225 nga rating. Mga may hapit na ko gigwaiter. Hapit na ko gigwaiter. So kung mga maestra katubitong memes nga nay laki dito nga nay teacher dito nga gabitbit og karton, kung gikapoy na sa og binitbit dito og karton, I tell you gikapoy na gid po kog istorya binalik-balik nga please ayaw ninyo hagua ang mga maestra. Tagaan na tog kalamdagan, tagaan na tog suporta, tagaan na to og sakto nga rating niya. Kuha, ingon ani mga igsuon sa buhat. O igsoon sa buhat. Siguro na ubang raters mingon nga kasayon po day kayo anang imuovi dali ray kina ma-outstanding ang mga maestra. Muna akong pangutana. Nganong maproblema mo og ma-outstanding ang maestra? Unsay problema kung ma-outstanding ang mga maestra? Ha? Di mo malipay ma-outstanding ang mga maestra? Huna-hunaay yung sitwasyon sa una when you were still teachers. Nalipay ba mo nga wala mo na outstanding? Di ba? Ang outstanding, ang rating sa maestra nga outstanding, that's the only compensation nga atong mahatag sa mga maestra for the entire year nga ilang paningkamot nga pagtudlo, especially katong sa bukid nga pastang pagkahulog sa mga habal-habal na ngaligid sa motor ato pag ipang ng outstanding.
wala man sa nanghangol ta, wala pud tagaingon nga ihatag na lang tanan. As long as sakto ang MOV ni teacher, as long as sakto ang pairing niya, wala gayoy reason, there's no valid reason nga di siya ma-outstanding. Ma-outstanding yun si teacher. Kung makita ninyo ang RPMS, it is very easy but non-compromising. Easy but non-compromising. Mo gina ang term. Nganong di man siya non-compromising man siya? It's because upat kasi uti ang gipangayo. Yun dapat maritingan siya at least 6 or 7 nga rating. Ana ba? Kuha. Para po sa mga teacher nga nagtanaw din ni palihog ko maluoy pud mo na mo, maluoy pud mo sa RPMS kay daghan kay wilga, magwilga mi kay RPMS stop bla bla bla. Nganong magprotesta mo nga stop? It's because wa mo kasabot. Tungod kay wa mo kasabot, nagwelga na dayon mo. Namang gud daghang pamaagi. Kung wala ta kasabot, mangutana ta sa mga tawo nga nakasabot. Ikaduha, kung sa paminaw nimo walay tawo nga nakasabot sa imong palibot, read the manual. Kuha. Ang problema mo sa mga maestra, di man pud noon tanan pero naging maestra pud ng mga tapulan. Katabi tong naanad na sila nga, pwede rin ni sa kwan, pwede katong NCBTS nga, bisag unsa lang atong isubmit, pwede ta ma-outstanding. Naanad sila ba? Naanad sila. Ilang pagtuo kung nakabuhat na sila nakabuhat na sila na pwede ma-outstanding? No. This time in the RPMS, we want to bring all the teachers back to teaching. Kuha. Dili pasabot kay ikaw perminti gisugo mag-purchase, ikaw perminti gisugo mag-liquidate, ikaw perminti gisugo palakaw dito outstanding na ka. No. Kay the task of the teacher is to teach. Katong uban ato imong trabaho, pwede to mo maklaim sa plus factor. But dili to nimo pwede siya maklaim para sa objective number 1. Kay ngano man, man din na karon nga ikaw mo gipa-purchase. Din ibutang nimo dito sa objective number 1. Nga applied knowledge of content and pedagogy. Uy, lisod pod. Aman ang content and pedagogy pag purchase. Di ba? Simula ni siya. Kini bitong ga protesta nga mga teachers na giduha ka rason. First nga reason is wa sila kasabot on sa RPMS. Second nga reason, tapulan lang gid sila. Tapulan sila in a way unsaon pag-gather sa documents. Kana bitong a lot of paperworks nga kuan kayo ang DepEd kay daghang paperworks. Actually, di man siya daghan og paperworks kung nakay time management. Example sa COT. Kung every grading magpa-observe kag kas-a, di ka mabugatan. Pero kung sa Marso na ka magpa-observe, bugat yung kina sa mga my friends. SF, school forms. Bugat kayo kay daghan kay school forms. Yes, daghan og school forms kung sa Marso na nimo buhaton. Pero kung buhaton nimo nang imo ang school forms every end of the month, di man bugat. Bugat siya, it's because naagi na sa mentalidad sa Pilipino. Kana bitong manyana habit bitaw. Nga unya na kay taas pag panahon. Unya na pwede na sa Marso. Pag amot sa Marso perting reklamo. Kidagan kayo og trabaho. But only if you did your job every month, kung kanus sa gikinahanglan, di man mabugatan. Dili gid mabugatan. Ani na lang, magsinabtanay na lang ta. Magsinabtanay ta. Do your job, we'll do our job. Walay problema. Kuha. Kung dili makasabot, please ask. Ask question to someone nga mas nakabalo. Or paminaw nimo mas naay wisdom about that. Kuha. So this one, I have to end my life kay murag sobra pud kataas no pamati pud ginako nga bright ko din hing lugar. Murag niabot na tawag 48 minutes. So I have to end my life. If in case nga naa pa gyud mga kalibugan, naa pa mga problema, please show this this video to your raters. Kung dili pa gyud, please PM me. I-message ko, pangayo akong number and you can call me anytime, anywhere. Pwede ko mutubag sa inyong pangutana, kauban ni principal. Atong tagag kalamdagan inyo ang principal, inyong master teacher, ug bisan kinsa nga gusto mangayo og kalamdagan. Willing kayo ko mo extend sa ko ang time para sa RPMS, PPST. Ako lang yung hangyo sa inyong tanan is, let's give this PPST a chance and let this chance be the change. Kay sigiri tag-ingon nga we want quality education. If we want quality education pero naigihatag karon nga RPMS to really ensure that the teacher will be giving quality service, quality teaching. Sige tag pangayo, sige tag request og quality. Now we are giving this chance para mahimot ang quality teacher nagareklamo noon ta. Ha? So ani mga my friends, hangyo lang gyud nako. Hangyo nako.
let's give this PPST a chance. Kung napagiwan na sabtan na mga kalibog sa ilang huna kay I know short yun siya, we can have a rollout for 3 days but we sum it up into 45 minutes. Diba itong gisum up na to siya. So nga ni, if namoy kalibog, namoy pangutana, namoy mga himulo or namoy mga question nga di nyo ma-raise dira sa comment kay basig tanaw inyong principal, you can PM me. You can PM me, you can ask question, you can ask guidance. Di lang pud ako naman po yuban ang inyong mga SEPs. Ang mga SEPs sa inyong division or inyong focal person sa RPMS, they can actually help you. Pero kung negative ilang pangutana, please do not ask them. Kaya kung negative ilang tubag, it shows nga wala sila kasabot. Wala sila kasabot kung unsang nahitabo, wala sila kasabot kung unsang RPMS. Kaya kung katubi tong tawo nga pangutano nimo din yang tubag kay negative sa RPMS, it simply shows mo to'y indicator nga wala siya kasabot sa RPMS. Pero kung positive bitaw yan tubag, kana nga tawo nakasabot kina siya sa RPMS. Kaya I tell you, kung sabton lang ginatong RPMS, you will appreciate its essence. Ma-appreciate gini mo ang essence sa RPMS. Kaya gitagaan niya, gi-empower niya ang maestra o gibalik niya ang role sa maestra which is to teach. Gibalik niya ang maestra sa classroom. Ana na lang, magtinabangay ta mga higala, muna kong panawagan. Ako gining gibisaya tanan. Ang akong explanation is actually the same with Miss Bartolome's explanation sa iyang YouTube channel. It so happen lang nga siya daghan siya og mga MOVs gipakita kay teacher. As of this moment si Ma'am Bartolome is teacher gyapon siya. Sumoto nga na siya MOVs. But for this time I cannot give you an example of mga MOVs, pero kung ato lang yung basahon ng nasa manual, guided yun ta, promise. Pero kung di ka ganahan mo basa sa manual kay gusto lang yun ka mangutana, please ask the kanang tawo pod nga reliable o credible to give you an explanation or to give you insights about RPMS. Ano na lang mga my friends ha, pasensya if there are some mga sayop guro or nay nasakitan ato kung gipang istorya ganina, pasensya kayo, but watay mabuhat. Reality bites. Ana gid siya. Sakit gid siya ang realidad. So na magtinabangay ta, and I hope from this video the raters will give easy life to the teachers, and I hope the teachers please do your task, do your job. Just do your job, comply all the requirements, and that would be good. Ayaw i-exage. And another thing dahil last, in the preparation of the portfolio, you need not to decorate nga paninduton kayo ng mga carton panindut. Well, no. Naagi na sa protocol naagi na sa manual sa RPMS that make your portfolio as simple as possible. Kaya nga naman, ang inyong pag-beautify, ang pagbutang nyo cartoon character, pagbutang og bulak-bulak, pagbutang og heart-to-heart dira, it has no weight in the rating. Kuha na ko isa ka comment ganina ninyo siya nga, sir, makapangutang man gani ni sir para sa among classroom kada panong portfolio, di pa namo paninduton. Ako yung gitubag niya is, pwede man sir, but actually kung ato nang i-allow manggod, amo nang gi-discourage nga paninduton og maayo pa i-decorate og maayo ang RPMS. Gi-discourage siya, it's because mag-add siya og gasto sa maestra. So kung ato na siyang i-allow, mahimo na siyang precedence nga gipanindot manggod namo mo nang mahal kayo. Kuha, make it simple. And another thing, nani sa manual, ang imuang portfolio, ang imuang MOVs must not exceed, dili siya pwede mo lapas og unsa man, di siya pwede mo lapas og 20 pages ang MOVs nimo. Hala sir, katura bag imong gi-present kay naay 24 ka documents para ma-outstanding ka. Actually, no need manggod kini magong 4 ka COTs bitaw. The 4 COTs can actually be an evidence, ang 4 ka COT ma-evidence na siya sa objective number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, and number 9, and number 10. Kuha, ang imong 4 ka COT, mahimo na siyang evidence, no need to reproduce. So mo na siya nga nagi dito sa protocol, it's nga imong MOV, imong portfolio must not exceed di siya mo exceed og 20 pages. Kuha, so it should be 20 pages or less. Ingon ana siya perminti, mao gyud na ang protocol mga my friends. So paminaw, kung gusto gyud ka, sir ganahan gyud ko 100 pages, ang problema na nimo, imo na nang option kung ganahan gyud kag 100 pages. Basta ang giimon sa manual, dili pwede mo lapas og 20 pages ang imuang MOVs. Kuha. So please, do not
put so much decoration kay might be imong decoration mo'y nakapadaghan. Second, mo'y nakapagastos sa imong ink. Ikatulo, mo'y nakapakapoy para sa imong pag-layout. Kuha. Yung tungod kay daghan yung kag-layout, nasuko na dayon ka sa RPMS, kay kapoy kayo ka. But actually, it's at the RPMS. Ang mga add-ons nimo ang nakapakapoy nimo. Ha, so ani, magtinabangay ta, og akong giampo, nga unta kitang tanan magkasinabot, magkahiusa, og taga na tog tsansa kining RPMS para maghatag kalamdagan sa tanan. So, before I'm going to end my session for this live, nabatay pangutana, kanang ato ang mga himulo sa kasing-kasing, please kanang share it, ask it, post it there, or siguro kung later niyo mo na makita, please leave a comment, then I'll try to answer everything kung naipangutana ha. Atong tubagon, atong tabangan, atong hatagag kalamdagan, magtinabangay ta, magkahiusa ta, og maghinigugma ay tang tanan. That would be all for this afternoon. Share peace and share love to everyone. Goodbye.